Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Bagyong Ophel, lumakas pa at isa ng typhoon. Panibagong bagyo sa labas ng bansa na may international name na Man-yi, posibleng pumasok bilang typhoon. Mas pinaigting na paglaban kontra iligal na droga at pagsugpo sa drug cartel, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. DILG, tututukan ang kulungang pangunahing pinagkukunan umano ng iligal na droga. Una sa ating mga balita, bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tututukan ng DILG ang pangunahing pinagkukunan umano ng iligal na droga, kabilang ang Muntinlupa City Jail. Kaugnay niyan, plano naman ang kagawaran na ilipat sa High Maximum Security Facility ang nasa 200 high-valued personnel sa Bilibid. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin pa ang pagtugon ng pamahalaan sa iligal na droga sa bansa. Yan ang tinalakay ng punong ehekutibo sa isang pulong kasama ang DOJ, DILG, PIDEA at PNP. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, bagaman tutugunan pa rin ang talamak na paggamit ng iligal na droga, nais-an niya ng Pangulo na mas palakasin ang pagsugpo sa supply ng ipinagbabawal na gamot. Yan ay sa pamamagitan ng pagsawata sa mga drug cartel. Chasing after the big guns, the big suppliers, the main men involved in the importation of drugs. The personalities have been identified. I am not at liberty to discuss it. Hindi ko pwede muna sabihin. Isa raw sa tututukan ngayon ang New Bilibid Prison sa Muntinlupa City na pangunahing pinagkukunan umano ng iligal na droga. Giit ni Remulla, nasa 200 high-valued personnel ang natukoy sa loob ng piitan na kasalukuyan ng iniimbestigahan. Mas high-tech rin anya ang mga ito ngayon, lalo't gumagamit na ang mga ito ng cryptocurrency. Plano na anyang ilipat ang mga ito sa isang high maximum security facility para matigil na ang kanilang koneksyon sa paglipanan ng iligal na droga. Safe to say it will be the most secure facility yet built, and yung communication lines sila will be totally cut. Pero bakit nga ba talamak pa rin ang sirkulasyon ng droga sa loob ng penal farm? Systemic na yung problema sa loob ng Muntinlupa. So they're trying a new approach. Kahit anong gawin nila after, isi-sweep nila after 2 weeks, lahat may telepono na naman. So evidently there's something wrong within the system. And changing personnel is not the answer. You have to change the location, change their availability, change their accessibility para yung communication to the outside world is curtailed. So ayun ang ginagawa. Isa rin daw sa pinatututukan ngayon ng Pangulo ang point of entry ng mga iligal na droga sa bansa, kabilang na ang Manila International Container Port. Mas paiigtingin daw ang pakikipagtulungan ng mga ito sa mga foreign anti-drug entities gaya ng USDA para maiwasan na ang pagpasok ng droga sa bansa. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nakapamahagi na ang Department of Social Welfare and Development ng higit 1.3 million family food packs o FFPs sa mga kababayan nating naapektuhan ng Bagyong Christine at Leon. Ayon sa kagawaran, patuloy ang kanilang pamamahagi ng tulong, partikular na sa mga rehiyon na labis na sinalanta ng dalawang bagyo. Kabilang sa mga napamahaging rehiyon o napamahagiang rehiyon ay ang Bicol na nakatanggap ng halos 600,000 FFPs, habang nasa higit 160,000 naman ang natanggap ng Calabarzon. Gayon din ang Central Luzon na naabutan ng higit 140,000 FFPs. Kabilang rin sa mga naabutan ng tulong ay ang Eastern Visayas, Cagayan Valley, Ilocos Region, NCR, Mimaropa at Cordillera Administrative Region.
Kasama rin sa mga inabutan ng tulong na rehiyon ay ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Socsagen at gayon din ang lugar sa Caraga, Davao Region, Central Visayas at Var. Hanggang ngayon ay nanatili pa rin sa evacuation centers ang mahigit 700 pamilya sa Buhi, Camarines Sur. Bilang paghahanda na rin yan ang inaasahang banta ng bagyong Ophel. Si Ronnie Hufancia ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nasa mahigit 700 pang pamilya sa bayan ng Buhi, Camarines Sur ang nananatili pa ngayon sa mga evacuation center dahil sa banta ng bagyong Ophel. Ayon kay Mark Nazaria, opisyal na tagapagsalita ng LGU Buhi, karamihan sa mga ito ay mula sa mga flash flood at landslide prone area na kung kaya't kahit nakaalis na ang bagyong Nika ay hindi pa rin dinidicamp ang mga ito dahil sa bagyong Ophel na posibleng magdala ng mga pagulan sa buong lalawigan ng Camarines Sur. May mga na-identify umano silang geographical cracks na maaaring maging sanhi ng pagguho ng lupa sa ilang mga lugar na kailangang iwasan lalo na ngayon na mayroon pang sama ng panahon. Dagdag pa ng opisyal na nagpapatuloy din ang pagbibigay ayuda ng lokal na gobyerno sa mga bakwit at naghahanda sakaling lumakas pa ang bagyo. Para sa Balitang Pambansa, Ronnie Hufancia, Radyo Pilipinas. Ipinanawagan naman ng Council for the Welfare of Children ang pangangalaga sa karapatan ng mga bata sa panahon ng kalamidad. Si Manuel Francisco ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Nanawagan ng Council for the Welfare of Children sa mga lokal na pamahalaan, partikular sa mga lugar na siniranta ng mga nagdaang bagyo na tiyakin ang kaligtasan at karapatan ng mga bata, gayon din ng mga buntis at lactating mothers na pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay CWC Executive Director Angelo Tapales, binigyan din ito ang tungkulin ng local government units na ipatupad ang mga nakasaad sa binuong Comprehensive Emergency Program for Children o CEPSI ng Department of Social Welfare and Development, alinsunod na rin sa Republic Act 10821 o ang Children's Emergency Relief and Protection Act. Panahon po ng mga emergency, siyempre po nakapokus lahat sa paglikas, sa pagsalba ng buhay. Marami pong nakakakalimot sa kapakanan ng bata at dito po umaatake yung masasamang tao, no? Whether violence against children yan, sexual abuse, whether offline man o yung online, at kung ano-anong exploitation po, dyan po yan sumisingit. Kaya po itong batas na to, ipinag-utos po na ang DSWD po mag-develop ng tinatawag na Comprehensive Emergency Program on Children, yung CEPSI na tinatawag. At itong Comprehensive Emergency Program for Children po na ito, kailangan po yung i-implement ng mga LGU po natin. Kasama po dito sa programang to yung pag-establish ng evacuation center na maayos po, na safe para sa mga pregnant, lactating mothers, kasama na po ang mga bata. Pati po yung mga transitional shelters na tinatawag para sa mga orphan, separated and mga unaccompanied children, talagang kasama po dyan. Saka yung tagubilin sa AFP, sa PNP at sa mga taga-local government unit na dodoblihin po ang pagbabantay sa mga bata sa mga panahon ng emergency po. So pinag-uutos po yan ng batas po. Samantala, ipinunto rin ni Yusek Tapales na kung maaari ay hindi magsilbing evacuation center sa mga eskwelahan upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga bata matapos ang bagyo. Apila ng CWC sa ating LGUs na sa panahon ng kalamidad ay doblehin pa ang pagbabantay at pagsusulong sa kapakanan at karapatan ng mga bata. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Stress Alert, Manuel Francisco para sa Balitang Pambansa. Update naman po sa bagyong Ophel. Huling namataan ng bagyo sa layong 485 kilometers east-northeast ng Daet, Camarines Norte. May taglay na lakas ng hangin na 120 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 150 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil dito, mayroon na tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa eastern portion ng mainland Cagayan at Isabela. Habang signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte at northern portion ng Aurora. May banta ng storm surge na posibleng umabot sa 1 hanggang 3 metro sa loob ng 48 hours. Sa mga low-lying areas yan sa localities ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan,
Isabela at Northern Aurora. Samantala, patuloy ding binabantayan ng Pag-asa ang bagyong may international name na Manny na nasa labas naman ng bansa. Huli itong namataan sa layong 1,965 kilometers east ng Eastern Visayas. May lakas ito na 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kasalukuyan itong kumikilos west-southwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa itong epekto sa bansa pero posible itong maglandfall sa bahagi ng Luzon. Inaasahang papasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa Huwebes, kaya naman iba yung pag-iingat po ang payo ng mga otoridad sa publiko. Maging ang malalayo nating kababayan ay aabutin ng tulong ng pamahalaan, gaya sa Rojas City, Capiz, kung saan ang nabigyan din ng ayuda ang mga residenteng apektado ng Bagyong Christine sa barangay Olotayan. Si Alex Lumaki ng PIA sa Balitang Pambansa. Nakarating hanggang sa Island Barangay ng Olotayan sa Rojas City, Capiz ang tulong mula sa gobyerno para sa mga residenteng apektado ng nagdaang Bagyong Christine. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Rojas City, ay bumiyahe ang Department of Social Welfare and Development ng halos 45 minutes sa maalong dagat mula sa mainland upang maihatid ang family food packs sa higit 341 na pamilyang apektado ang kabuhayan sa dagat sa barangay Olotayan. Ako umaglay ng nga kaulat nyo, hindi na makaprovins tao dito kung wala mo sila, ano na rin. Madulong mo na ni Subong para at least ang tao mayroon na pagkaon. Ang Olotayan ay may populasyon na 1,058 base sa 2020 na Census of Population and Housing ng Philippine Statistics Authority. Maliban sa Olotayan, naipamigay din ng DSWD at lokal na pamahalaan ng Rojas ang mga family food packs sa ilang mga coastal barangay sa Rojas City. Base sa Disaster Response Operations Management Information and Communication Report number 15 ng DSWD, umabot na sa halos 1,091 na mga family food packs ang na-dispatch sa Rojas City at sa bayan ng Maayon dahil sa epekto ng Bagyong Christine. Ito ay bahagi ng 45,986 na mga family food packs at 736 na non-food items na nagkahalaga ng masobra 35 million na naipamigay sa buong Western Visayas. Mula sa PIA Capiz, Alex Lumaki para sa Balitang Pambansa. Pumalo na sa higit 460,000 na biktima ng kalamidad ang natulungan sa ilalim ng Pag-ibig Calamity Loan. Bukod dyan, inaprubahan din ng ahensya ang pagpapatupad ng isang buwang moratorium para sa housing loan ng mga apektadong borrowers. Si Efrain Gaitos ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang patid ang pagtulong ng Pag-ibig Fund sa mga miyembro nitong apektado ng mga nagdaang bagyo. Sa katunayan, pumalo na sa mahigit 460,000 na biktima ng kalamidad ang napagkalooban ng tulong sa ilalim ng Pag-ibig Calamity Loan. Ayon kay Pag-ibig Fund Acting Vice President Domingo Jacinto Jr., bukod sa mas mababang interes ay malaking halaga rin mula sa savings na mga miyembro ang maaaring mahiram sa panahon ng kanilang pangangailangan. Yung Pag-ibig Calamity Loan, mababa po ang interes sapagkat ang ating intensyon ay makatulong sa ating mga miyembro. 80% ng inyong ipon sa Pag-ibig Fund ay maaari niyo pong mahiram sa programang ito. Bukod sa Calamity Loan, inaprubahan din ng Pag-ibig Fund ang pagpapatupad ng isang buwang moratorium para sa bayad sa housing loan ng mga apektadong borrower na naninirahan at nagtatrabaho sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil naman sa Bagyong Christine. Maliban sa payment moratorium, yung pong mga properties na damaged due to the typhoon, hindi lang po ng Bagyong Christine, ngunit pati na rin po ng mga nakaraang bagyo, ang kasama po sa monthly payments ng inyong housing loan, yung tinatawag na insurances, mortgage redemption insurance at yung fire and allied perils insurance. So kung na-damage po ang isang property ng isang miyembro na nabili niya
sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, may insurance ito. Samantala, ibinida naman ng Pag-ibig Fund ang matatag nitong savings at shelter financing. Ayon kay Jacinto, umabot na sa 98.72 billion pesos ang kabuang naipon ng mga miyembro ng Pag-ibig para sa third quarter, kung saan 49.27 billion pesos ang mula sa regular savings program at 48.86 billion pesos naman mula sa voluntaryong MP2 savings. Kaya naman nananatiling nasa magandang kondisyon ang total assets ng Pag-ibig Fund. Yung pong total assets ho natin, sabi ko nga po, bawat piso na meron ang Pag-ibig Fund galing po sa miyembro. Galing po lahat sa inyo, sa ating lahat. At ang total assets po ng ating Pag-ibig Fund ay mahigit 1 trillion pesos na po, no? 1.02 trillion pesos as of September. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Efrain Gaitos para sa Balitang Pambansa. Tiniyak ng Lawag City Veterinary Office na African Swine Fever o ASF-free na ang lungsod. Gayunman, patuloy pa rin ang mahigpit nilang pagbabantay para matiyak na walang makapapasok na inspeksyon o infeksyon sa kanilang lugar. Si Emma Guillermo ng PIA sa Balitang Pambansa. Tinitiyak ng Lawag City Veterinary Office na walang African Swine Fever infection ang syudad. Ito ay matapos maalarma ang ilang mga hog raisers sa naitalang sunod-sunod na pagkamatay ng 14 na alagang baboy sa barangay Riweng. Base sa ginawang disease investigation, matinding ubo at sipon ang ikinamatay ng mga baboy. Nagkaroon rin ng lagnat at nakaranas ng aborasyon ang ilang mga apektadong baboy bago mamatay. Bagamat ang mga ito ay karaniwang simptomas ng ASF, negatibo naman sila sa blood testing na isinagawa. 6 na hog raisers ang apektado sa nasabing barangay. Kailangang mag-ingat, be-vigilant po sa kanila, lalo't-lalo na ngayon na ASF-free tayo para hindi tayo matamaan at balikan po ng African Swine Fever. Kailangan po natin ng mahigpit na biosecurity measures, kagaya po ng mga paglalagay ng footbath sa kanilang mga kulungan, at kung maaari po maglagay din po sila ng mga net sa mga paligid ng kanilang mga kulungan upang hindi po dapuhan ng mga langaw. Patuloy naman ang paghihigpit ng Veterinary Office sa mga beef products na pumapasok sa syudad upang masigurong hindi muli magkaroon ng ASF infection sa lugar. Kasalukuyang nasa yellow zone ang Lawag City sa ASF. Ibig sabihin maliit ang banta ng impeksyon at maaaring magbenta ng pork products sa mga pink at red zones o mga bayan na may banta ng ASF. Mula sa Philippine Information Agency, Ilocos Norte, Emma Guillermo para sa Balitang Pambansa. Tutok ang administrasyon ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayang magsasaka. Gaya na lamang sa 76 anyos na magsasaka sa Pangasinan. Tunghayan natin ang kanyang kwento sa report na ito. Ay, kakabsat nga nalayat. Kaslanay pang Panguluan ti Pangulo ti Pilipinas. Agigip ito taray nga napinta. Takil tinak panagyaman, ti panakikat dagiti nagadunga utang. Ito ang kantang inialay ng 79 na taong gulang na si Salvador Marugay Sr. para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isa si Tatay Salvador sa mga personal na inabutan ng Pangulo ng Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM sa makasaysayan na pinakaunang pagpapamudmud nito sa mga Agrarian Reform Beneficiary noong July 19, 2024 sa Lingayen, Pangasinan. Agyamyaman ak, iti pangiding tituray ti Pilipinas. Tati utang ko, inikat niya po Presidente Bongbong Marcos. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Ang mga certificate na ito ay simbolo ng katuparan ng ating pangako na buburahin natin ang pagkakautang ng ating mga agrarian reform beneficiaries dito sa Region 1. Naglabas ang Philippine Ports Authority, PPA,
ng memorandum para sa paghahanda ng inaasahang epekto ng bagyong Ophel sa bansa. Alinsunod na rin yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito nakasaad ang ilang direktiba para sa mga pantalan na magsagawa ng pre-disaster assessment, coordination sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Philippine Coast Guard, LDRRMO at iba pa. Magpatupad ng safety protocols tulad ng pagtatalaga ng emergency response teams, pagpapanatili na bukas ang linya ng komunikasyon sa mga operation center at opisina ng PPA para sa kinakailangang instructions. Gayon din ang pagkakaroon ng Port Operations Bulletin para matiyak ang kaligtasan ng mga sakyang pandagat at maiwasan ang pinsala sa mga pantalan at panganib na maaring idulot nito sa mga pasahero. Sa huling datos ng DOTR, kaninang alas 12 ng hating gabi hanggang kaninang alas 6 ng umaga ngayong Miyerkules, maliban po sa 2 pasahero na naitala na na-stranded, wala namang naiulat na naging aberya sa mga pantalan. Natuloy ang pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa umano'y extrajudicial killings at war on drugs ng nakaraang administrasyon ngayong araw. Humarap naman sa pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang update niyan sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV. Mela. Iba't ibang personalidad ang humarap dito sa ika-11 pagdinig ng House Quad Committee ukol nga sa umano'y judicial killing noong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa unang pagkakataon, humarap nga ang dating presidente sa Quadcom. Kadapitan sa upuan si dating Senadora Nadalina na isa sa mga pangunahing kritiko noong nagdaang administrasyon. Sa opening statement ni Quadcom ni Chair Robert A. Barber, binigyang din niya na bagamat una na nilang kinansela ang pagdinig, nagpasa silang ituloy ito ngayong araw para na rin masulit ang chance na papunta si Duterte rito. Patunay na ito na hindi sila naduduwag at tanging katotohanan lang ang nais silang mapanaig dito. Sa hiwalay na pagpahayag naman, Quadcom Co-Chair Bienvenido Abante Jr., inilatag niya ang panawaga ng mga kaanat ng umano'y EJK victims para sa hustisya. Bagamat anyang problema sa paglaban sa illegal na droga, ang hindi ano nila matangga ay kung bakit sobrang dami umanong namatay noong war on drugs. Kasabay niya na nawagan naman si Abante kay Duterte na bawal magmura sa kanilang pagdinig at irespeto niya ang Quadcom. Nagbahagi pa si Abante kay Duterte ng mga kataga mula sa Biblia. Sa ngayon ay nasa 1 oras pa lang ang umaarangkada ang pagdinig at inaabangan pa natin kung ano mga mangyayari pa rito. Maraming salamat, Mela Lesmoras. Samantala, hindi kinilala ng Pilipinas ang inihain ng China na baseline at base point sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ito'y dahil sa illegal sea. Ayon sa National Maritime Council, violation para sa long-established sovereignty ng Pilipinas ang baseline. Anila hindi umano sinunod ng China ang pamantayan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, gaya noong ipinaliwanag sa Arbitral Award noong 2016, kung saan maaari lang gamitin ang straight lines kung ito'y nakasunod sa mga kriteria at kondisyon ng UNCLOS. Samantala, inanunsyo ng China ang naturang base points at baselines ilang araw matapos ilabas ng Pilipinas ang Philippine Maritime Zones Act ng bansa. Tiniyak naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ang maagang pag-anunsyo para sa kanselasyon ng mga pasok sa paaralan at gobyerno. Ito'y para masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan natin sa banta ng mga papasok na bagyo sa Pilipinas. Ayon sa kagawaran, titiyakin nila ang pag-anunsyo ng mga suspensyon ilang araw pa lang bago ang pagpasok ng bagyo. Alinsunod rin ito sa pagbibigay pahintulot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kagawaran. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakasanayan na niya ang pag-anunsyo ng suspensyon sa mga trabaho at klase ilang araw bago pa man dumating ang bagyo noong siya'y gobernador pa ng Cavite. Aniya, isa sa mga pagbabasehan nila para sa pag-aanunsyo ay ang mga predictive model at rain forecast model para malaman ang magiging daloy ng hangin at rain forecast ng mga paparating na bagyo.
Samantala, TESDA at Clark Development Corporation lumagda naman sa kasunduan na layong paigtingin ang kanilang pagtutulungan para maparami ang mga kwalipikado sa trabaho sa Clark Freeport Zone. Si Shane Frias Velasco ng PIA sa Balitang Pambansa. Naigting ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ng Clark Development Corporation o CDC ang pagtutulungan na matiyak na mas maraming aplikante ang maging kwalipikadong makapagtrabaho sa mga pangunahing industriya sa Clark Freeport Zone. Patunay dito ang paglagda ng kasunduan para sa pagpapatayo ng Regional Tibet Innovation Center. Ayon kay TESDA Director General Jose Francisco Kiko Benitez, pagpapatupad dito sa Enterprise-Based Education and Training Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang Republic Act 12063. Layunin nito na mas mapalakas pa ang kolaborasyon ng TESDA sa mga training schools at industriya na makapaghulma ng bagong henerasyon ng lakas paggawa na papasa sa kasalukuyang hinahanap o kailangan ng isang industriya. Bilang panimula, may inisal na halagang 2 milyong piso ang inilaan sa Tibet Innovation Center sa loob mismo ng Clark Freeport Zone. Libre itong ipapinagamit ng CDC sangayon sa nilagdahang Usufruct Agreement. Tutulong din ng Asian Development Bank o ADB sa pagpapatayo nito. Sinabi ni CDC President and CEO Agnes de Banadera na napapanahon na pinainam ang pagtutulungan ito ngayong nasa 73 billion pesos ang halaga ng mga bagong pamumuhunan na nailagak sa loob ng Clark Freeport Zone. Mangangailangan nito ng nasa 15,000 bagong kwalipikadong manggagawa. Kaugnay nito, binigyang din ni De Banadera na nasa 5,000 rito ang kailangan para sa maintenance, repair at overhaul o yung tinatawag na MRO ng mga eroplano sa ilalim ng Tibet. Kinakailangan anyang masimula na ito agad ngayong patuloy na natadagdagan ng mga international at domestic commercial flights sa Clark International Airport. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Shane Frias Velasco para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Shane Frias Velasco. Samantala, educational assistance sa decommissioned relatives ng MILF combatants itinurn over na sa lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. Bawat kwalipikadong student grantee makatatanggap po ng 50,000 pesos bawat taon. Si Jam Rukat ng PIA sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. ang ceremonial turnover ng mga tseke sa 171 student grantees ng Mindanao State University o MSU para sa pagpapatupad ng educational assistance para sa mga anak ng Moro Islamic Liberation Front o MILF decommissioned combatants ng Lanao del Sur Nobyembre 5 ngayong taon. Bawat kwalipikadong student grantee ay tatanggap ng 25,000 pesos bawat semester o 50,000 pesos bawat taon sa loob ng 4 na taon upang makumpleto ang bachelor's degree program nila. OPAPRO recognizes the importance of investing in peace interventions that will uplift the socio-economic conditions of the Moro Islamic Liberation Front with mission combatants, their families and communities, not only in the short term but for many years to come. Isa sa mga benepisyaryo si Sultan Asren Natanggop, isang 4th-year student in Communication and Media Studies sa MSU Marawi. Hanga siya sa matapang na kapasyahan ng kanyang ama na pagsuko ng armas at pagtanggap sa kapayapaan. Ang sakripisyong ito, anya, ang nagbukas ng daan para sa mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ang programang ito ay patunay ng dedikasyon ng gobyerno, ng MILF at ng lahat ng mga taong walang pagod na nagtrabaho para sa kapayapaan sa Mindanao. Ang tulong pang-edukasyon na ito ay hindi lamang isang regalo, kundi isang pamumuhunan sa aking hinaharap. Ang OPAPRO kasama ang MSU system ay nagbigay ng kabuuang 13,100,000 pesos sa 524 na mag-aaral na benepisyaryo sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao sa BARM at Regions 9, 10 at 12.
Mula sa Philippine Information Agency Region 10, Jam Rukat para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.